Pakinggan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, this is the day that the Lord has made. Amen? Sabi po, ginawa to ni Lord itong araw na ito. Tapos sabi niya, let us rejoice and be glad in it. Amen? So tayo daw po ay may paanyaya galing kay Lord na rejoice ka. Kaya, alam mo na kung paano mag-rejoice. Amen? Iniisip mo pa lang, Lord, ito yung araw mo ito, and I will do my very best to rejoice because this is your day. Okay? Kaya nga po kanina, habang ni-invite tayo to praise and worship the Lord, always remember, there will come a time na hindi na natin gagawin yun dito sa lupa. Kaya make the most of it na, kasi po, this is just our preparation na kung gaano tayo kasaya, na talagang, Lord, this is for you, come live in me, all my life. Di po ba? Minsan, we have to really think, lagi nga po natin naririnig, we have to really think what we are doing here. It's just a preparation for what we are really going to do for all eternity. Amen. At again, ito nga po lagi natin isipin yung opportunity to worship Him in spirit and in truth. Kasi, I will tell you, I don't want na baka mamaya magsisi tayo na dapat pala binigay ko na yung the best ko kay Lord. Amen. Dapat pala, no? Maikli na lang pala ang panahon, pagdating na pala siya. Dapat pala nakilala ko siya, kinikilala ko siya. And this is really what is the truth of having us come here every Sunday. Sometimes we look old. Tumitingin tayo sa tao, but alisin niyo po yung focus ninyo sa tao. People can fail us. Sometimes tayo, we can fail. Pero pag si Lord ang nakafocus tayo, no, makikita natin, Lord, you are enough. You are more than enough. Kaya, hindi ko hahayaan na matapos yung araw na ito, pumunta ako dito sa bahay mo, makikita ko yung mga kapatiran ko, I will really rejoice and be glad. Amen. Di ba, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At batiin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, pasensya na, kanina hindi ako nakangiti masyado. Ngayon, ngiti ako kasi I will rejoice with you. Andito ka, kasama kita, and we will praise the Lord together. Amen? So, again, today is a new month. Amen? Wow, bagong month na. Sabi nga nila, this is the love month. Amen? Pero sa ating Panginoon, araw-araw ay pag-ibig. Amen? Kasi nararanasan natin ang pagmamahal ng Panginoon. So, we are starting a new series for this month of February. Okay? So, ang title po ng ating theme for this month is called Importance of Meditation. So, if you will remember, last month, ang theme po natin is the importance of preaching. Okay? So, ngayon naman po, February, ang pag-aaralan naman natin is the importance of meditation. So, yung main passage natin is found in Joshua chapter 1, verse 8. So, may I invite everyone, tayo po ay tumayo, panandalian, and let us read our passage for this morning. So, in Joshua 1:8, sabi po doon, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay panandali ang manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Minsan pa po, Lord, sa kabutihan niyo po sa amin. Sa pagpapahiram muli ng panibagong araw na ito, Lord. Thank you, Lord, sa aming mga bisita. Thank you for the gift of families, Lord. Continue, Lord, to shower blessings, Lord, upon every family po ng bawat isa, Lord, dito, God. Even po sa aming pakikinig ng inyong pong mensahe,
teach us, O God, and bless the word that we're about to receive. Bless niyo po ang mga online viewers namin. Ikaw na po ang mamuna sa buhay ng bawat isa, O God. And Lord, sa mga parating pa lang, ingatan niyo sila. At kung hindi man po sila makakarating sa araw na ito, I pray, Lord, sa mga susunod po na Sundays ay makapag-day off po sila at makasama po namin sila. Minsan pa po, maraming salamat. We honor you, we magnify your name. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. So pa, makakaupo po tayo. And the title of our message this morning is called Meditating the Word. No, sabihin nyo nga po, Meditating the Word. Meditating the Word. Sabihin mo sa katabi mo, Meditating the Word. Meditating the Word. Okay? Naintindihan talaga natin, okay? Kasi po, one of our calling as a Christian is just one of our calling, no? Is to grow. Do you believe that? Na lahat daw po tayo, tinawag tayo para lumago. Okay? So dito po, if we are to understand yung context po ng ating passage, God is commanding Joshua. He is telling Joshua what to do. Kung ano daw po yung gagawin niya. Kasi, ngayon na wala na si Moses, hindi na nila kasama si Moses, so Joshua here is given the command na siya ang papalit kay Moses so that he can lead the people of God to the promised land. So ito po yung background ng context ng ating passage. So tingnan niyo po sa verse 1 and 2. I will read it to you. Sabi po doon, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. And then in verse 5 and 8, ito pa po yung sabi ng ating Panginoong Diyos kay Joshua, and tingnan niyo po yung pangako. Okay? Sabi po niya, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. Ang mga pangako po ito ng ating Panginoon, no? Tingnan niyo po, pansinin po natin. Sabi niya, I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Verse 7, only be strong and very courageous, being careful to do according to all that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may have good success wherever you go. Ito na nga po yung ating passage na binasa kanina. Sabi nga, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Okay? So yan po yung background ng ating pong mensahe sa umaga po na ito. Kaya kung titignan po natin, the task is so great. Imagine ninyo na hindi po magiging madali ang gagawin ni Joshua, yung kanyang role. Pero dito po, God has a promise na ang sabi niya, katulad ng pagsama ko kay Moses, ganun din ang gagawin ko sa iyo. Sasamahan din niya daw si Joshua. Just as he was with Moses, he will also be with Joshua. And that is the promise. Kaya nga po, tandaan natin, kapag ang Diyos po ang nangako, laging niyang tutuparin ito. Amen po ba? What do you believe that? God is faithful to His promise. Pero, kailangan din nating makita na ang bawat pangako ng ating Panginoong Diyos
ay laging nakabase sa pagsunod mo sa Kanya. Amen. You always need to remember that. Kasi sometimes, we think, ay, hindi naman nagkatotoo ang pangako ni Lord sa akin. Pero chinek mo ba yung sarili mo kung sumunod ka sa Kanya? Na nakikita niyo po, no? Yung kailangan, sabi nga po, ay give and take. Hindi pwedeng give, take ka lang ng take kay Lord. Amen. Amen. Hindi ka nag-give sa Kanya. No? So dito po makikita natin na in the passage na kinakausap ng Diyos si Joshua, so can you just imagine yung pakiramdam ni Joshua that time na siya na yung papalit kay Moses to lead this great people of God. Siguro po, he's also like you and me. Na andun yung kaba. Ikaw na ang mangunguna sa kanila. So, andun yung takot na po pwedeng panghinaan ka ng loob. Kaya nga, tingnan nyo po, no, ang sabi sa kanya ni Lord sa verse 9, sabi po, tingnan nyo, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be frightened. Huwag kang matakot. And do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. Kaya pinaalalahanan po ulit siya ni Lord. Na ang sabi ni Lord sa kanya, Joshua, alam ko kung ano yung nararamdaman mo. Alam ko yung takot mo, yung agam-agam mo. Kaya nga sabi niya, huwag kang matakot, Joshua. Do not be frightened. Do not be dismayed. Huwag kang ma-stress. Huwag kang mataranta. Diba? Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. And that is what life really is all about. Eh? Sino po rito na araw-araw gumigising tayo, meron tayong pangamba. Tama? Iniisip natin, ano kaya mangyayari sa araw na ito? So, hindi po maiwasan na matakot ka. Na baka mamaya, lalo na kapag may mga problema kang pinagdadaanan, hindi mo alam kung ano yung solusyon sa problema mo. So it is the same with Joshua. He is frightened, he is dismayed, baka magkamali siya, baka hindi niya makaya, baka sa umpisa, pwedeng sabihin na magawa niya yung pinagagawa ni Lord, pero baka mamaya at the middle, hindi niya matapos na maayos, bumagsak siya. So marami pong pag-aalinlangan, maraming doubt. That's why we can see here that God is giving all the answers in front of Joshua. At yun din po yung binibigay ni Lord sa ating lahat. Ano po yung sinasabi ni Lord kay Joshua? Go back to the Word. Ito yung sabi ng ating Panginoon sa Kanya. Bumalik ka sa salita ko, sa salita ng Diyos. Panghawakan daw po natin yung Kanyang salita. Kasi ito po talaga yung pag-asa ng tao. Ito yung solusyon natin sa lahat ng problema o magiging problema natin. Na lahat daw ng katanungan ng tao, dito mo makikita kung ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Go back to the Word. Kapag naguguluhan tayo, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin, pumunta ka sa liwanag ng salita ng Diyos. Amen. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga ang papel ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. That's why God is telling us to meditate it day and night. Ito po yung sabi ni Lord dito no? Kabisaduhin mo, kilalanin mo ito, kasi kapag ginawa daw po natin ito, dito mo makikita kung ano talaga ang definition ng success
sa buhay ng isang tao. Sino po rito yung gustong maging successful sa buhay niya? Amen. Amen. Lahat tayo gusto nating maging successful. If you will remember, bata pa lang tayo, pinapasok na sa isipan natin na gusto nating maging successful balang araw. Kaya nga tayo nag-strive, kaya tayo nandito, nag-abroad, nagsasacrifice, kasi gusto nating maging maayos ang buhay natin. Amen po ba? Pangarap po natin lahat yan. We want to have a blessed life. That's why God is showing us here na may binigay na siyang yaman. Meron ang binigay sa atin na ang sabi po niya, ano yung sabi sa passage? This book of the law shall not depart from your mouth. Kung iisipin natin, ang sinasabi ni Lord, huwag mong paalisin ito sa iyong bibig. Bukang bibig mo na yan. Kung gusto natin talagang i-digest kung ano yung pinapaisip sa atin ni Lord. Sabi niya, let it not depart from your mouth. Bukang bibig mo na siya. Bakit bukang bibig mo na? Kasi nga, you know it by heart. Diba kapag you know something in your heart, madali mo na lang siyang sabihin. Kaya ito yung ibig sabihin ng meditate. Kaya nga sabi po sa passage natin, but you shall meditate on it day and night. Maga, gabi, ito yung gagawin mo. Pag-aralan mo, basahin mo, kasi tutulungan ka nito. Kapag binasa mo, pinag-aralan mo, tapos sabi niya, so that you may be careful to do according to all that is written in it. So make sure, yung mga binabasa mo, yung pinag-aaralan mo, make sure you will obey. You have to be careful to do according to all that is written in it. Bakit daw po mahalaga na sumunod tayo? Kasi nga, may pangako sa mga sumusunod. Ito yung sinasabi ni Lord na ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod, sabi niya, may yaman daw na ibibigay sa atin ang salita ng Diyos. Tingnan niyo, sabi rito, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Makikita mo daw kung paano ka talaga pagpapalain ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga ito po talaga dapat ang malaman ng isang tao. Sino ba talaga ang totoong source ng blessing? And it is God. It is God alone. That's why I want to give you 4 truths. 4 po na katotohanan na makikita natin sa ating mensahe sa umaga nito. Kaya wag mong ma-miss yung katotohanan nito. Sabi mo nga sa katabi mo, wag mong ma-miss yung sasabihin ni Pastor. Okay? Kasi mahimbing ang tulog mo si Pastor. Nag-aaral pa yan. Wag po nating ma-miss ito. No? Una pong truths that we can see here that God is telling Joshua. Sabi ni Lord, andito ako, Joshua. Huwag kang matakot. Kahit hindi mo nakasama si Moses, wala na si Moses, there is only one source of success in life. Ito po yun. At ito po ang dapat malaman ng lahat. If we want to be truly blessed in life, then you have to know, number 1, God is the true source of success in life. Ito po yun. Kasi po, madalas, di po ba, ang tingin natin sa isang successful na tao,
kung sino yung sikat, kung sino yung mayaman o mahirap, sino yung matalino, sino yung hindi, diba? Sino yung meron ito, sino yung wala. So, ito po yung pwede nating ipaisip. Wala namang kaya yan eh. Ito, may kaya. Nakita niyo po, no? These are the definition of success na po pwedeng ipaisip sa atin na ito talaga yung totoong success sa buhay ng isang tao. Kaya nga, wala namang masama na humanga ka o ma-inspire ka sa mga story ng mga successful na tao. Wala pong masama po doon na meron tayong naririnig, nakikita natin. Pero kung yung pamantayan lang natin ay pamantayan ng mundo, na ito ang definition ng success, then, hindi po natin makikita kung ano po yung sinasabi ni Lord talaga. Yeah? The true success in life is to know kung sino pa talaga ang totoong source. Successful ako kasi marami akong source of income. Marami akong nakatagong yaman. That is the definition of the world. Pero, sinasabi po ng ating Panginoon dito, sino ba ang tunay na blessing sa buhay mo? Kasi kapag naisip mo yun, you will prioritize God. Makikita mo talaga, Lord, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Ikaw ang bahala sa buhay ko sa araw na ito. Ano man ang mangyari sa akin, hawak-hawak mo ako. Amen. Kasi anything that we have in a split second, mawawala yan. Hindi natin alam. Buhay nga natin, hindi natin hawak eh. Pero kung si Lord ang hawak-hawak natin, makikita mo talaga na siya po talaga ang tunay na blessing o source ng success ng isang tao. Kaya nga, kapag hindi mo pa siya nakikilala, even if you have so many things in your life, it will amount to nothing. Amen. Kasi po, He is the only one that really matters in our life talaga. Kahit nasabihin mo pa na, ikaw na ang pinakasikat, ang dami mong influence, marami kang followers, pero sabi nga po, di ba ng Bible, even if you gain the whole world, yet forfeit your soul, you gain nothing. Okay? Wala daw pong saysay kapag hindi tayo nakakilala sa Diyos. Walang saysay yung buhay natin. That's why true success is to know the true God in your life. Kaya ito yung hanapin mo. Kung wala pa ang Diyos sa buhay mo, huwag mong aksayahin yung panahon. Sa kakahanap ng yaman ng mundo, na yung totoong yaman hindi mo pa nakikita. Okay? Ang makilala natin ang buhay ng Diyos, siya daw po ang tunay na source ng lahat ng pagpapala na po pwedeng magkaroon ang isang tao. That's why, number one, God is the source of true success in life. Our second truth that our passage is telling us is that the Word of God is the source of true success in life. Sabi po ng ating Panginoon, gusto mo bang guminhawa sa buhay mo? Read and meditate the Word of God. Ito yung sinasabi niya dito eh. So if we believe God that He can make us prosperous and successful in life, then look at His Word. Kasi mababasa po natin, nakakalat yan eh. Ano po ang sabi sa Psalm, chapter 1, verse 1 to 3. Tingnan niyo po ito. Sabi doon, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Tingnan niyo po ito. Paano niya malalaman yung mga bagay na ito na hindi dapat siya lumakad sa step ng mga wicked o stand in the way ng sinners or sit sa company ng mockers? Paano niya malalaman yun? Kasi nga, sabi niya, but whose delight
is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Kasi nakikita niya ito. Ito pala ang hindi ko dapat gawin. Ito pala ang hindi ko dapat saayunan. Ito pala kasi ang sinasabi ni Lord. Okay? So He is meditating on it day and night. Tapos ano yung nangyayari daw dito sa tao na to? That person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Hindi daw ikaw malalanta. Tapos ano sabi niya? Whatever they do prospers. Kita niyo po? So gaano po tayo kadalas magbasa ng Word of God? This thing you have to ask yourself. Hindi mo po pwedeng, ay, siya, hindi siya. Hindi, walang turuan. Kasi God is dealing individually. Pag harap natin sa langit, pagkausap mo siya, hindi mo po pwedeng, yes, I have a responsibility. Kaya nga, kailangan maingat ang mga pastor eh. Kasi, po pwedeng matisod, we have a responsibility, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang mangungusap kay Lord. Ano ba ang ginawa mo, anak? Sa lupa. Kinilala mo ba ako? Sinunod mo ba ako? Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Well done, my good and faithful servant. So, gaano daw po tayo kadalas magbasa ng salita ng Diyos? Kasi tingnan niyo po, no? Kapag alam mo na pagpapalain ka, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, then siguro hindi ka natitigil sa kababasa. Kasi nakita mo, na-discover mo na, ay, ito pala yung susi para guminhawa ang buhay ko, para umunlad ang buhay ko. Ito pala ang tunay na source talaga ng success sa buhay. Ang salita ng Diyos. Kaya nga, if you know these things, ang laki pala ng pagpapala kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. If you know these things, you will discover, sabihin ko po sa inyo, sisipagin ka ng magbasa. Meron po ba kayong plan to read the Bible for a year? Yes, that's good plan. Kasi kahit February na, makakahabol pa rin tayo. Malayo pa ang December. Okay? Meron nga 6 months plan eh. Pero siyempre, madami na yon. Okay? Tandaan nyo po, no? It takes discipline. Hindi po pwede na, pansinin niyo po ito. Ay, sabi ni Pastor, magbabasa na ako ng salita ng Diyos. Eh kung hindi mo naman siya ginagawa araw-araw, mapapagod ka. Kasi yung iba, babasahin ng, yung maramihan. Di ba? Eh, mapapagod ka. Sino rito yung pag kumain, gusto niya kumain ng bultuhan na? Mapapagod ka. Sasakitan siya mo. Amen? Kasi dati, wala kang kinain eh. Kaya, sabi nga, take one verse at a time kung gusto mo. Don't force yourself, pero you have to have a plan, a discipline. Kasi sabi dito, you are now going to delight in reading daw your Bible kasi alam mo na yung susi na ito yung success sa buhay mo na to the point na talagang minimeditate mo na. Hindi yung dati, ay, kailangan ako magbasa kasi chores lang sa'yo. Kasi, ay, sabi ni Pastor, sige na, makapagbasa naman. It's not about that. Kasi nakita mo yung susi. You are meditating on it. Kasi alam mo na yung ginagawa mo ngayon, ito yung magiging reason para kung paano maging maayos at successful talaga yung buhay mo. Hindi nga katulad dati na, ay, obligasyon mo lang magbasa. Hello. Kaya mamaya, tignan ninyo kung gaano nakakapal yung alikabok dun sa balikod. Diba? Pag ginanon mo yung ginuhit mo yung daliri mo, nakikita mo na yung guhit ng daliri mo. Ibig sabihin, matagal na siyang hindi nagamit. Naalala ko po yung kwento ng, isang kwento po. Siguro po narinig nyo na ito. Inimbita nila yung isang pastor. Di ba? Yeah. Tapos maya-maya, gusto nilang i-test yung pastor. Naglagay sila ng
500 patakas. Ha? Tapos maya-maya, nung malis na yung pastor, pag-pray na sila, nawala na yung 500. So, nagalit sila sa pastor. Sabi ko na nga ba, hindi mo pagkakatiwalaan yung pastor na yan eh. Tapos, hindi na sila umati ng church. Tapos, nung mga after few months, nakita sila, sabi, "Oh, pastor, kumusta ka na? Oh, bakit di na kayo umatin? Mahalaga ang gawain." Pastor, na-offend kami sa inyo eh. Hindi ka pala totoo. Bakit? Naalala mo, one time, inibita ka namin. Tapos, hindi mo alam, nilagyan namin ng 500. Ay, ganun ba? Yun ba yun? Hindi ko alam bakit may 500. Baka ako mawala. Kaya, ang ginawa ko, tinabi ko. Nakita ko yung Bible ninyo. Doon ko nilagay yung 500. Pagbalik nila, doon yung 500. Ibig sabihin, hindi nila binubuksan nila. Kaya hindi nila nakita na doon nakatabi yung 500. Sino ba? But now you delight. Kasi nga, ang tingin mo sa salita ng Diyos, ito talaga yung kailangan ko para mapabuti yung buhay ko eh. Para lumakas ako na kapag wala ang salita ng Diyos, hinang-hina talaga ako. Imagine that. Para bang, di ba naranasan na natin pagod tayo sa trabaho natin? Tapos pag uwi natin, gusto natin uminom agad ng tubig. Kasi uhaw na uhaw ka, gusto natin kumain. Kasi pagod na pagod ka. That's why the Bible said, it is the Word of God is a living water. Buhay na tubig daw po, sabi ng ating Panginoong Diyos, na sa lahat ng nauuhaw, ito yung papawi ng pagkauhaw mo. Tapos sabi ng salita ng Diyos, the Bible is the bread of life. Sa lahat daw ng nagugutom, ito daw yung tinapay ng buhay natin para hindi na daw tayo magutom ulit. Kaya po napakaraming tao ngayon sa mundo na uhaw, nagugutom, hindi nila alam. Kasi nga po, the only thing that can satisfy our lives, yung hinahanap nila na kakulangan sa kanilang buhay, is the Word of God. Pangatlong truth po, no, that we can learn from our passage. Number 3, obedience is the source of true success in life. Okay? Nakikita niyo po ba ito, no? Kasi hindi lamang yung tunay na pagkakilala natin sa Diyos, yung true success. Hindi lamang yung nakakapagbasa tayo, nakakapag-meditate tayo ng salita ng Diyos. But our passage says, sabi nga po in verse 7, only be strong and very courageous, being careful to do, sabi, according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Again, sabi nga po sa verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Diba sabi natin kanina, yung pangako ng Diyos ay laging nakadepende kung paano ka sumunod. Amen. And the Bible said that obedience is better than sacrifice. You know what ano yung ibig sabihin mo? Lagi ka na sa church pero hindi ka masusunod. Sacrifice ginagawa mo eh. Pastor, nagsasacrifice ako eh. But, obedience is better than sacrifice. Kaya nga, di ba, sabi niya, pag naghahain daw tayo rito, kumakanta tayo rito, meron kang naalala, ay, hindi pala kami magka-good ni sister. Hindi pala kami magka-good ni brother. Iwanan mo yan. Makipag-ayos ka muna. Saka bumalik. That is being obedient. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sorry na. I will obey the Lord. Mamaya, umamakdo kita. KFC naman. KFC daw may promo.
May promo sila si Sir. So, kahit nabasa mo na lahat, Genesis, up to Revelation, pinaulit-ulit mo pa ito, ang dami mo ng memory verse na alam, pero kung hindi mo siya pinapahalagahan, hindi mo siya sinusunod, then hindi po ito makakapagbigay ng totoong pagpapala sa buhay. Do you get that? Kasi po ang pagiging Kristiyano is not always what we say. Oh, I'm a born again. Andito ko, ang ganda ng church namin, LWBC. It's not always like that. Huh? Yes, it's good that you are born again. It's good that you are belong to a local church, you are attending a local church, pero all of this thing really doesn't mean anything kapag hindi po tayo sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Hindi po mahalaga kung ano yung sinasabi ng ating bibig, kung ang direksyon naman ng buhay mo ay salungat sa gusto ng Lord. Kaya nga, diba sabi mo, Pastor, I am meditating the Word of God day and night naman. Pero bakit parang wala namang nangyayari sa buhay ko? Bakit hindi ako mapakali, hindi ako matahimik? Punong-puno pa rin ako ng takot, punong-puno pa rin ako ng galit, punong-puno pa rin ako ng pag-aalala na parang napakalayo ng Diyos sa buhay ko. So we have to ask ourselves, sumusunod ba tayo sa Kanya? Ginagawa po ba natin ang kalooban ko? As well, always remember, binigyan na tayo ng Diyos ng bagong buhay. Yung sabi niya, new nature ka na. The old things pass away. Behold, all things are new. Ito yung sabi ni Lord eh. Kaya lagi po nating isipin, nakatingin ang Diyos sa atin. Okay? Pangapat po, na truth o katotohanan na pinapakita sa atin ng ating passage. Steadfastness is the true source of success in life. Sabi po doon, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So sabi ni Lord, huwag kang magpatinag. Huwag tayong magpatakot. Maraming mga bagay pwede tayong takutin. Okay? Trabaho nga lang natin, pagka nawala, takot na tayo. That is the reality, kasi hindi natin alam, Lord, paano ng pamilya ko? Pero sabi sa atin ni Lord, huwag kang matakot, huwag kang patinag, kilalanin mo kung sino ang kasama mo. Ang isang tao daw po na hindi natitinag, kahit dumating yung maraming pagsubok, siya daw po ay nakatayo kasi alam niya kung sino yung tunay na success sa buhay niya. Amen. Lord, mawala man sa akin ito, basta nandyan ka parati sa akin. Amen. Okay. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari bukas eh. Hindi natin alam, baka bukas, wala na tayo sa Macau. Ano ba? O bukas may sakit tayo. Hindi natin alam. Pero kapag alam natin kung sino yung kasama natin, na ang sabi niya, I will go with you. So if God is going with you wherever you will go, then, sabi nga po niya, hindi ka matitinag. Steadfastness ka. No? That is why, let us go back to the Word. Huwag daw po tayong mawalan ng pag-asa. Tumingin tayo kung sino yung kasama natin sa buhay. Sino po ba kasama ninyo sa buhay? Si Lord. Yung iba, sinasabi, wala akong kasama sa buhay. Nakakalaman na yung buhay ko, nakakalaman ko.
ba, minsan maririnig natin ito. Pagdating ng panahon, ako lang mag-isa. Hindi. Hindi yan ang sinasabi ni Lord eh. Diba, hindi yan ang sinasabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, kasama daw natin siya. Kaya huwag daw tayong matakot. That's why let us remain fast. Ano man daw po yung dumating sa susunod na araw, susunod na buwan, ano man ang mangyari sa atin sa taon na ito, isipin natin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Amen? Again, sabihin mo sa katabi mo, mukhang malungkot. Malungkot ka ba? Malungkot Hindi ka ka ba? pababayaan ng Lord. Amen? At yan po ang totoong success ng buhay. Amen? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Let us all stand. Okay? Napaka yaman ng sinabi ni Lord sa atin na this is really what is life is all about. Sometimes, iniisip natin yung mga bagay na pagka nalagpasan natin, ang liit lang pala nun. Kaya nag-accept ako ng gabi. Nagpuyat pa ako, kakaisip nun. Napakaliit na bagay pala. God is with us. Kaya nga Emmanuel eh. God is with us. Nasa atin yan daw po. Ang ating Panginoon. So for this time, we always do our Holy Communion. It's a time of Holy Communion. At I would like to invite everyone na let us prepare our Holy Communion. Again, ang Holy Communion po natin, thank you. Thank you po. Is ordinance. Na kapag sinabing ordinance, utos po ito ng ating Panginoon na ang sabi niya ay huwag daw nating kaligtaan ang pagtitipon, ang magpa-water baptism, diba? Tapos, ang pag-alala sa ginawa po ng ating Panginoon sa Krus na Kalbaryo. So I would like to read to you a passage in 1 Corinthians chapter 11. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 11. Ito po yung passage na sinabi na pinapaalala sa atin na every time daw nag-meet tayo na we always have to remember na totoo pala talagang namatay sa cross ng Kalbaryo ang aking Panginoon Diyos. Totoo pala na nag-alay siya ng kanyang buhay at meron palang pag-asa ako na siya po ang darating ulit. And this is what we are doing right now. And then sabi nga po, it is always a time of examination. Saan ka na ba ngayon? Sa kalooban ni Lord. Naalala nyo nung unang pagbagsak ng magulang natin, ano yung unang sinabi sa kanila ng Lord? Where are you? Ha? Kaya ito rin ang laging pinapaalala sa atin. Anak, asaan ka na sa pagmamahal mo sa akin? Anak, asan ka na sa pagsunod mo sa akin? Anak, asan ka na sa pagmamahal mo sa mga kapatiran? Sa lahat ng bagay, God is always reminding us. Pero tandaan po natin, napakalawak ng pagmamahal ng Diyos. Ano man ang pagbagsak mo, ano man ang kamalian mo, always remember forgiveness and binibigay sa atin ng Lord. Amen. Kaya huwag tayong matakot lumapit. Huwag tayong matakot na magpaayos. At huwag tayong matakot na magtiwala sa Kanya. Okay? So, naman daw po, ang kahinaan natin, let us come before the Lord. Let's pray.
Siya ang bahala sa atin. It is a time of self-examination. If you remember the message, sinasabi sa atin, go back to the Lord. Ano man ang alalahanin natin, ano man ang gumugulo sa atin, unahin natin siya. At siya daw po ang mag-aayos ng lahat ng bagay. Yeah? Commit your plans to the Lord and He will make it prosper. Okay? So let's pray. Panginoon, salamat po Lord sa time na ito that we can spend Lord in your word. We can be here dito po sa NWBC Macau. Lord, ito po yung utos niyo sa amin na huwag namin kaligtaan yung aming pagmamahal sa inyo. At bilang tanda ng pagmamahal ay sinusunod namin yung mga gusto niyo po na gawin namin. And Lord, at this moment, ikaw po ang mangusap sa buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo po sila sa lugar po nila. Ikaw po, Lord, ang magpaalala na ikaw lang ang dapat unahin namin sa aming buhay. Ano man po ang kabisihan namin sa mundo, sometimes we get distracted of many things in life na nakakalimutan namin na andyan ka pala parati para sa amin. Lord, forgive us of all our sins. Forgive us sa mga kahinaan namin. And continue, Lord, na baguhin niyo po kami araw-araw. Lord, sa mga plano namin, ikaw na po ang magpatupad ng mga ito according to your will in our life. Lord, bless niyo po ang family ng bawat isa dito, O God. Lord, ang aming mga anak, turuan niyo kami kung paano sila palakihin ng may takot sa inyo, ng maayos. Lord, help us, Lord, sa aming mga finances, O God. Yung mga kakulangan namin, Panginoon, Lord, kayo po mag-provide ng lahat ng ito. Lord, sa aming mga sakit at karamdaman, Panginoon, our body is broken every day. Kasi ito po yung nagawa ng kasalanan. Pero salamat dahil you have promised us a glorious body one day na wala na pong sakit, wala na karamdaman. Kaya Lord, use us always for your glory. Lord, bless, Lord, our online viewers na nakikinig kasama namin ngayon. Lord, sa Mongolia, sa New Zealand, sa Pilipinas, sa iba-ibang lugar, Panginoon, abutin niyo po sila ng inyong pagpalang kamay. And right now, God, we will going to do this ordinance. Pagpalain niyo po ang aming gawain. Ang sabi po ng ating passage, when we all raise up the bread, na sumisimbolo po ng katawan na binayubay po sa krus, katawan ng ating Panginoon. Sabi po doon, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kayo. Thank you, Lord. Can we raise the cup? Again, our passage says, in the same way, also He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let us all be ready. Amen. Let's pray. Lord, maraming pong salamat sa ordinance na nagawa namin, O God. That we remember that you died for us on the cross of Calvary. That you've given us a new life. And that you will return to us one day. Sa inyo pong